the shadows of history, a name lingers. Hermano Pule, a man of fate, a voice of defiance, a forgotten hero. In this documentary, we delve into a story of sacrifice, fate, and the relentless pursuit of freedom. In our history classes, we often hear about the famous heroes Rizal, Bonifacio, and Aguinaldo. But how many of us have heard of Hermano Pule? Who was he, and why does his story matter today? Hermano Pule? In the year of 1815, a boy named Apolinario de la Cruz, later known as Hermano Pule, was born. We interviewed different people to learn more about who Hermano Pule is. Do you have any knowledge of who Hermano Pule is? If yes, can you please tell us what you know? At sa pagkakaalala ko, si Hermano Pule ang he founded the Cofradía de San Jose, o yung brotherhood, isa siyang Christian brotherhood na itinatag niya dahil sa racial discrimination noon ng Catholic Church nung time ng Spanish colonial period. During that time kasi, yung mga Christian brotherhood and mga organizations na nabubuo, mayroong discrimination doon sa mga native Filipino. So yung mga may mga blood lang ng Spanish, yung binibigyan nila ng karapatan na sumali sa ganyang mga organizations. Kaya ang counter na action naman ni Hermano Pule ay bumuo ng sariling organization na magbibigay ng plataforma doon sa mga native Filipinos para sa paniniwalang Kristiyano. Kaya naman, isa yun sa mga naging relevant na contributions ni Hermano Pule kasi not only na napalakas niya yung connection ng mga native Filipinos sa Christianism and sa God itself, kay God itself, but mas napalakas din niya yung connection ng nationalism sa mga native Filipinos kasi it forms a bond. During that times, ngayon naman kahit hanggang ngayon, pero mas malakas nung time na yon yung connection ng relihiyon, kung paano tayo nagko-conform sa religion and yung mga norms na tinuturo ng religion. So during that time, yung pagbuo ni Hermano Pule ng Christian Brotherhood na Cofradía de San Jose, nagbigay siya ng simbolo ng pagkakaisa, hindi lang sa relihiyon, kundi sa mga native Filipinos na kumakalaban sa sistemang mapanupil at discriminatory sa mga native Filipinos. What is Cofradía de San Jose, or Confraternity of Saint Joseph? And how was it different from the Catholic practices that were in place at the time? Upang bigyan kayo ng kaalaman, ang Cofradía de San Jose or Kapisanan ni San Jose ay itinatag ni Hermano Pule noong taong 1832. Itinatag niya ito sa layuning bigyan ng pantay-pantay na karapatan ang tao upang ipahayag ang pananampalataya nila sa Diyos. At ang pagkakaiba naman ng Cofradía de San Jose sa Katolikong Kristyanismo ay sa panahon ng Kastila, ang relihiyong Kristyanismo, hindi nila binibigyan ng mas mataas na posisyon ang mga Pilipino. Ngunit sa kabilang dako, ang Cofradía de San Jose naman or Kapisanan ni San Jose, hinahayaan ito or binibigyan nito ng pantay-pantay na karapatan sa mga miyembro nito. Ang katulad na lamang ng normal na miyembro nito ang mga Pilipino. Maaari silang maging leader ng isang grupo, katulad ng Cofradía. Why was Hermano Pule denied on becoming a priest for the Catholic Church? Hindi naging pari si Hermano Pule nung panahon ng kolonyal dahil sa diskriminasyon ng mga Kastila against sa mga Pilipino. Sa panahon kasi nila, hindi pwede maging pari ang mga Pilipino. Ang pwede lang maging pari ay ang mga taong Kastila mismo or yung mga born sa mismong state. Dahil dito, hindi natupad ang pangarap ni Hermano Pule na maging isang pari, kaya ipinatag niya ang Cofradía de San Jose upang makapagsamba ang mga Pilipino ng pagkakas. Why do you think the Confradía was considered a threat to the Catholic Church and Spanish authorities? Ang
ang Cofradio de Santo Jose ay tinuring banta dahil una sa kalayaan sa relihiyon. Ipinakita kasi ng Cofradia na kayang ipahayag ng mga Pilipino ang kanilang pananampalataya nang walang kontrol ng mga praile. Ikalawa, banta sa kapangyarihan or dahil sa banta sa kapangyarihan. Nakita kasi ng mga Kastila ang pagkakaisa ng mga Pilipino sa Cofradia bilang posibleng simula ng paghihimagsikan. Kaya dahil dito, ginamit ng mga Kastila ang karahasan upang supuin ang Cofradia. How did Hermanopolis' actions inspire future Filipino revolutionaries and movements for independence? Yung mga nagawa, ipinakita at tinatag, at lalong-lalo na yung pinakitang katapangan ni Hermano Pule upang ipagtanggol ang mga karapatan ng mga Pilipino ay nagpapakita lamang na maraming dahilan upang siya ay maging inspirasyon sa mga susunod na mga revolusyonaryo. At hindi lang sa kanila, kundi sa ating mga bayani ay nagsilbing inspirasyon din siya upang ipaglaban ang ating bansa. Why is Hermanopolis' story less well known compared to other Filipino revolutionaries? Tingin ko, yung essence tong ginawa ni Hermano Pule kasi una, maikli at saka based sa religion. Yung ginawa kasi ni Hermano Pule, kinabahan kasi yung mga Spanish colonial na authorities na dumarami kasi, naging thousands kasi yung members ng Confradia de San Jose, yung mga native Filipino. So kinabahan yung Spanish colonial authorities kung ano ba, kaya bang ma-overthrow nung nangyayaring mas madaming miyembro ng Confradia de San Jose, yung authority na meron sila sa Christianism. So I guess yung dalawang points na yun, yung dahilan bakit mas madaling makalimutan. What lessons about Hermanopolis' struggles and commitment to his faith can contemporary Filipinos take up from his story? Maraming aral ang mapupulot sa kwento ni Hermano Pule at ito rin ay nagpapaalala na ang pagkakaroon ng paninindigan at pagkakaisa ang pinaka-isa sa malakas na sandata upang ipaglaban at magkaroon ng pagbabago sa lipunan. Kung sadyang kasalanan, ang manalangin sa Panginoon, buong puso at kaluluwa kong yayakapin niyang kamatayan na yan. Hermano Pule, The forgotten voice of freedom. This is the story of faith and defiance, of people rising against oppression to reclaim their dignity. Aring buhay nating tagla